Kamusta po kayo, Ma'am Rain? Ako nga po pala si Clarice, 26 anyos, tubong sitio Mapuypoy sa paanan ng Sierra Madre. Kung inyo pong maaalala, yun yung baryo na may tulay na kahoy na tumatanggilid tuwing tag-ulan. Yung pinagkakwentuhan ng matatanda na may mga diwata raw sa gulod. Bata pa lang ako. Pangarap ko nang makaalis dito para matupad ko yung cliche na magtagumpay sa Maynila. Pero katulad ng karamihan sa amin, naiwan ako rito. Taong bayan, taga-alaga ng aking inang na may rayuma at suki ng tindera ng isaw tuwing hapon. Noong buwan ng Marso ngayong taon, nagsimula ang lahat. May isang matandang bahay kami din sa dulo ng kalsada namin. Luma pa sa panahon ni Lolo. Kasing tahimik ng sementeryo kapag gabi. Biglang may dumating na grupo ng trabahador. May kasamang itim na SUV at pininturahan agad ang gate. Doon ko po unang nakita si Ellie. Imagine niyo po, Ma'am Rain, tag-init pero nakapantay yung kwelyong long sleeve si Ellie. Kulay esmeralda, parang model sa mga lumang ilustrasyon ng comics. Lalo siyang tumingkad sa gitlaing guhit ng liwanag dahil sa alikabok. Maputi. Hindi yung maputing galing sa glutathione, kundi yung tila may sariling ilaw. May sariling ring light, ika nga. Parang kapag natamaan ng araw, nagbabounce back lang. Hindi siya nangingitim. Hindi rin namumula. Palagi siyang tahimik. Nakatayo lang sa gilid. Habang nagpapalakad ng mga karpentero gamit ang kung ano-anong antik na blueprint. Walang ganang kumain ang inang ko kapag sumasakit ang mga buto niya. Kaya minabuti ko nang kumuha ng extra income. Lumapit ako kay Kapitana at nagtanong kung may kailangan bang tagalinis o tagaluto sa bahay kami rin. Sinabihan ako na maselan daw ang may-ari, pero nagpasubok na rin. Kinabukasan, dala ko yung best na tapa with sunny side up ko. Hindi pa uso sa amin ang resume, pero dala ko ang letters of recommendation galing sa kapitbahay kong si Ate Vanji at Sakura Paroko. Nasorpresa ako nang mismong si Ellie ang sumalubong sa akin sa pintuan. Walang guard, walang alalay. Parang matagal na kaming magkakilala. Clarice de los Reyes, tama ba? Salamat sa pagpunta. Narinig ko na masarap ka raw magluto ng tapa. Ma'am Rain, hindi ko alam kung bakit kabisado niya ang buo kong pangalan. Pero yung tono niya, kalmado. Parang may pahiwatig ng pagiging luma. Ganun siguro kapag ang tinig ay sanay sa malalalim na balangkas ng wika. Hindi cold na Boston. Mas parang may lambing na mahirap ipaliwanag. Pinagluluto ko si Ellie tuwing umaga. Sinangag, itlog, local coffee. Kaso, pansin ko, hindi siya tumitikim hanggat hindi lubog ang araw. Sensitive tummy ko kapag broad daylight. Biro ng trabahador. Minsan, natira ng buo ang tapa. Pero kinagabihan, naglaho hanggat wala akong kamalay-malay. Iniisip ko baka diet freak lang. At ang bayad niya sa akin, lumang pilak na barya. Hindi 5 pesos or 10 pesos. Ukitang Bangko Espanyol Filipino 1861. Akala ko prank. Sinabi ko sa kapatid kong nag-aaral ng history online. Halos madapa sa tuwa. Koleksyon daw yun. Pwedeng ipalit ng libo-libo. Nailiquidate ko yung una para maibili si inang ng pain relief patches at gatas. Doon ko unang naranasan yung amoy ng luma pero mahal. Parang amoy kahoy na nabasa sa ulan. Hinaluan ng sampagita. Pagkatapos ng 3 linggo, kung kailan medyo gamay ko na ang quirks ni Ellie, hindi lumalapit sa siga, hindi nasisilaw kahit tutok ang flashlight, palaging may dalang maliit na supot ng mga tuyong dahon. Nagulat ako at may nasilip ako sa likod bahay. Sinend niya sa messenger ng foreman
na kailangan nilang mag-overtime. Siya naman, nag-isa sa pond. Lumuluhod, iniaalay ang parang sinag ng buwan sa tubig. Sa pagitan ng mga talahib, may bahid ng ginto sa hangin. Literal, Ma'am Rain. Parang mga maliliit na likabok na kumikislap. Napatakbo ako pabalik sa kusina bago niya ako makita. Kinagabihan, nag-uwi ako ng sabaw na may luya para kay inang. Sa mesa, may nakapatong na maliit na kahon. Binuksan ko yon. At halos mahulog ako. Herbal salve. Amoy eucalyptus. At ilang-ilang. May bahagyang kumikinang kapag sinasayaran ng ilaw. Sinubukan ko yon kay inang. At kinabukasan, nagawa niyang puno-pusong magyapos sa akin. Unang beses na nakalakad siya nang hindi nanginginig ang tuhod. Naluha ako sa ginhawa. Kinabukasan, gusto kong magpasalamat. Naabutan ko si Ellie sa veranda. Hawak ang isang lumang pocket watch. Doon lumapit si inang. Tuhod ay hindi na masyadong masakit. At personal na nagpasalamat. Tumango lang si Ellie. Walang imik. Mistulang nahihiyang bata. Sa sinag ng umaga, parang may kumikislap na marka sa pisngi niya. Mukhang tato ngunit nakalutang sa balat. Bago ko pa malinawan, tumalikod siya papasok. Pagdating ng Abril, nagsimula nang umikot ang balita. May lahing Kastila ata yan. Laging nag-iisa sa sementeryo. Baka kulto. Nagbabayad ng ginto. Ako, tahimik. Minamasdan ang mga alingasngas. Hanggang isang gabi, na-shift ako para magtimpla ng tsokolate habang nagpapiano raw siya. May luma kasi silang piano. Pag uwi ko, may nakita akong nakasabit sa apron ko. Lakit na tansong pilak. Ubod ng kinis. May ukit ng dahon ng balete. At nang buksan ko yon, nagulat ako. Picture ko yon noong 7 taong gulang pa lang ako. Yung hairstyle ko pa noon, naka-pigtail na ginupitan ko mismo. Wala akong ganong Kodak na pinalabasan. In fact, wala kaming camera dati. So, sino, paano, at bakit? Tinawag ko ang kakambal kong si Chris na nasa Dubai. Pareho kaming natulala. Hindi kaya secret admirer? Biro niya. Pero alam ko sa puso ko na hindi lang paghanga yun. Parang may sinasabing nakatadhanang koneksyon. Kinaumagahan, dinatnan ko si Ellie sa balkonahe. Nakatayo habang sumisikat ang araw. Walang takot. Nagulat ako. Hawak niya ang lakit. Nakangiti ng malungkot. Alam kong marami kang tanong, Clarice. Kung kaya mo lang akong tanggapin, lahat ay ipapaliwanag ko. Hindi ko alam kung bakit pero imbis na matakot, parang may malamig na tubig na bumuhos sa puso ko. Halo ng kaba at kuryosidad. Humawak ako sa hawakan ng pinto. Napalunok. Hindi ko akalaing napakahirap pala mag-alaga ng tanong. Mula nang bitiwan ni Ellie ang pangako niya na ipapaliwanag ang lahat, naging para akong pusa na pabalik-balik sa pintuan ng bahay kamarin na nakasalubong ang noo, bit-bit ang sandamakmak na bakit sa isip ko. Subalit habang sinusubok kong alamin kung ano ba talaga siya, mas lalo ko lang nasusukat kung gaano kakupad ang mga orasan dito sa amin. Ang una kong napansin, umiinit ang tsismis isang umagang abala ako sa palengke. Nakalinya ako noon sa pwesto na Aling Trining para bumili ng hipon nang mapadaan si Mang Rudy, yung veteranong mangtutroso, at biglang bumulong. Oh, Clarice, kamusta na yung burgess mong amo? Narinig ko marunong daw magsalita ng katutubong Latin yun ah. Tapos nagtawanan sila. Sumabat si Ate Vangie sa kabilang timbangan. Hoy, hindi yun Latin.
Sabi ng pamangkin ko parang makalumang Tagalog. Hindi tulad ng atin, mas parang awit ang bagsak. Ikinibit balikat ko lang. Subalit umalingaw-ngaw yon sa isip ko buong araw. Kasi nga naman, tuwing inuutusan ni Ellie ang mga karpentero, para bang dinuduyan ng hangin ng dila niya. Malalim at mahaba ang punto. Parang galaw ng tubig sa ilog. Ni hindi ko ma-replicate kahit sa harap ng salamin. Kinagabihan, nadatnan kong nagtatalo ang ilang trabahador. May nakakita raw kay Ellie na naglalakad mag-isa papuntang gubat. Kausap ang mga puno. Lolokohin ko sana sila pero napaseryoso ako ng idetali pa. May hawak siyang lamp na kulay pilak. Tsaka nagsasabi ng mga salitang diwa, tala, lumina habang umiihip ang hangin. Una ko palang naririnig yung mga salitang yon. Pero pakiramdam ko pamilyar. Parang awit na minsan ko nang narinig sa panaginip at nanunuot ang liriko hanggang buto. Sa puntong ito, nagsimulang maging pare-pareho ang mga panaginip ko. Lagi silang nag-uumpisa sa isang daan sa gitna ng kakahuyan. Gininto ang sinag ng buwan ng ilaw. Tapos may kuntiltil ng alikabok na kumakaway. Nakikita ko roon si Ellie. Pero mas makulay ang anyo niya. Mahaba ang buhok, kumikislap ang mga sulsi ng balabal niya na parang bordado ng bituin. At ang tawag niya sa akin, hindi Clarice, kundi Daloy-an. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin pero kapag naririnig ko, napapawi lahat ng takot ko. Nagising akong may butil ng pawis sa noo. Subalit, kasama rin ang tawa dahil sa kakaibang ligaya. Kakaiba oo pero hindi masama. Parang tinatawag ako ng isang luma at malaking pangako. Isang tanghali, dumalaw si Mabel. Kababata kong palaging updated sa latest horror thread sa Facebook. Ang bungad niya sa akin noon, "Girl, nakita mo bang may kulugo rito?" Sabay turo sa tenga ko. Pero halatang gusto niya lang makita kung kukurap ako. Pinapakita niya kasi ang screenshot ng sinasabing pinakamalinaw na litrato ng engkanto. Kalahating mukha, mahaba ang tenga, kulay ginto ang iris. "Nako girl, baka ganyan si Ellie ha?" Biro niya. Ubod ng ingay ng tawa namin pero umaalingaw-ngaw pa rin sa akin hanggang pag-uwi. At doon ko nakita ang pinakaunang tagpo. Bandang 3:00, nagwawalis ako noon sa may pasilyo ng bahay kamarin. Napahinto ako. Sa kotabas ng liwanag na tumatago sa bintana, tumilamsik ang sinag sa mukha ni Ellie. Literal kong nasilip na lumaki at humaba ang kanyang tenga. Sobrang saglit lang. Nandidilat pa ako nang biglang bumalik sa normal. Para akong naduling. Tinapik ko pa nga ang sentido ko. Pero Ma'am Rain, nakita ko po yun talaga. Hindi ko po yun imahinasyon. Sumunod na gabi, nagdala ako ng kalamansi muffin para sa merienda niya at naglakas loob na magtanong. "Sigurado ka bang okay ka lang? Parang minsan kasi nag-iiba ang itsura mo." "Maraming uri ng itsura, depende sa ilaw, Clarice." Sabi niya at nakangiting tipid. Sabay titig ng malalim, ngunit malungkot. Gusto ko pang umusisa, pero may kung anong pumipigil sa dila ko. Parang hindi ko matukoy kung pakiusap ba yon o babala. Pasado 9:00 nang madatnan ko si Inang at ang kumpol ng kapitbahay namin sa sala. Nakikinig sa radyo. Nagkakagulo raw ang mga aso tuwing lumalampas si Ellie sa tulay papuntang gubat. Nagtaas ng kilay si Inang pero hindi ko montra. Lihim akong natuwa at naasar. Sila, takot na takot. Samantalang sa akin, napakabait ni Ellie. Pero sa totoo lang, mas nangingibabaw sa puso ko ang intrigang malaman
kung sino talaga siya. Minsang naguhugas ako ng kawali. Nasugatan ako ng daliri. Dumugo ng husto yun. Wala si Inang para tulungan ako kaya nagpanik ako. Hindi ko alam kung saan galing pero may kumatok. Nang buksan ko, si Ellie. Agad niyang inabot ang isang piraso ng dahon na parang sinulatan ng minuscule script. Ipinasalpak niya sa sugat ko. Pakiramdam ko may bahagyang kuryente at unti-unting tumigil ang pag-agos ng dugo. Salamat. Ellie, ano ka ba talaga? Hindi naman mahalaga kung ano ako. Ang mas mahalaga, kung sino at kung sino ka para sa akin. Doon nag-init ang pisngi ko. Hindi ko na alam kung dahil sa hiya o dahil natunaw ang lahat ng takot ko. Dumating ang takdang gabi ng kabilugan ng buwan. Patunay marahil na talagang mahilig sa dramatikong timing ang tadhana. Tinext ako ni Ellie. Oo, may cellphone naman siya pero laging naka-silent. Ang laman ng text niya, pwede ka bang pumunta sa Sapa 8:30 PM? Dalhin mo lang ang sarili mo. Hindi ko alam kung bakit ako sumunod agad, pero parang hinihila ng panaginip. Sa gilid ng sapa, tila naging asul ang buong paligid. Ilang pulgada lang ang pagitan namin. Sobra ang liwanag ng buwan kaya halos walang anino. Humakbang siya palapit at bagaman kabado, hindi ako umatras. Huminga siya ng malalim. Sa bawat bugso ng hininga niya, tila may umaangat na ginuntuang sinag mula sa lupa. Nag-uumapaw ang kislap. Bumukas ang lupa sa paligid namin na parang nilililok. At doon ko unang nasaksihan. Ang balabal niya na sa normal ay simpleng cotton. Ngayon ay tila tinahim mula sa takip silim at tumaga. Kumikislap ng esmeralda at pilak. Ang tenga, oo, humaba ng husto. Nakapipinta ng mapusyaw na 3 guhit ng liwanag sa palibot. At ang balat, naging mapusyaw na berde sa ilalim ng buwan. Hindi nakakatakot. Bagkus parang malalila na talong kapag hinog. Buhay at matingkad. Humakbang ako paatras 1 pulgada lang. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Malamig pero may pintig ng pusong mabilis. Naglapat ang paningin namin. Narinig kong tumigil ang kuliglig. Tila kami lang ang naroon. Clarice, matagal na kitang binabantayan. Noong bata ka pa lang at tumagi kang putulin ng balete para lang makakuha ng tuyong panggatong. Naroon na ako. Gusto kitang proteksyonan, ngunit hindi yun pwedeng sabihin noon. Masakit mang aminin. Hindi ako ganap na tao. Kung handa kang makinig, hindi na kita pag-aalinlanganin. Tinapik niya ang pwesta ng puso niya. At kahit nakabalot pa sa magarang tela, naramdaman kong tumitibok talaga yon. Hindi yun boses ng halimaw. Boses yon ng isang nilalang na pagod na sa pagtatago. Tumaas at bumaba ang dibdib ko sa kaba. Napapikit ako sandali. Kasabay ng pagdilat ko, sumilip sa gilid ng paningin ko ang liwanag ng buwan na nag-anyong tila kortina. Damang-dama kong mabagal ang oras. At bago pa man ako makahanap ng matinong tanong, marahang ngumiti si Ellie. Inilahad ang kamay niya at mariing nagsabi, "Kung kaya mo akong tanggapin, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pati ang dahilan kung bakit hawak ko ang litrato mo bago ka pa man isilang." Sumiklab ang sikmura kong parang may libo-libong paru-paro sabay pumagitna. Ang kamay kong kanina ay nanginginig, ay kusang kumapit. At sa lagkit ng katahimikang iyon, tumalon ang tanong ko sa labi ko. Boses na halos bulong. "Anong kailangan kong malaman, Ellie?" At doon nag-init ang puso kong takot at tuwa.
Hindi ko alam kung ano pa ang darating pagkatapos nun. Ngunit sigurado ako na walang tsismis sa baryo ang kapantay ng katotohanang sasalubong sa akin. Humigop ako ng hangin na parang unang beses kong matitikman ng gabi. Kumakabog ang dibdib ko habang naglalakad kami ni Ellie palusong sa mas madilim pang bahagi ng sapa. Hindi na ako nagtanong kung saan kami pupunta. Hinayaan ko na lang uyayain ng kuliglig at bulong ng tubig ang utak ko na parang umiikot pa rin sa mga nakita ko. Ang balat niyang kumislot sa berdet ginto, ang sandaling humaba ang tenga, at ang kalmadong titig na nanunulas ng lihim. Pagdating namin sa may balantok ng ilog, dumakas ang buhangin sa ilalim ng tsinelas ko. Malinis ang pasigan, pero pakiramdam ko, kumikidlat ang mga piraso ng liwanag na tumatalbog sa tubig. Kumunot ang noo ko nang mapansin kong wala kaming ibang liwanag maliban sa buwan. Pero kitang-kita ko ang lahat. Parang may spotlight, pero hindi masakit sa mata. Tumigil si Ellie sa gitna ng mababaw na batis. Binaklas niya ang sapatos, nilublob ang paa, at marahang hinatak ang kamay ko para tumapat sa kanya. Sumayad sa bukong-bukong ko ang malamig na daloy. Kumislot ako pero hindi binitawan ang kamay niya. Kakaibang dampi. Hindi mainit, hindi rin malamig, kundi parang kuryente na malumanay lang. Clarice, mahinang bulong niya. Sa sandaling ito, wala tayong ibang saksi kundi ang buwan at ang diwang nagbabantay sa tubig na to. Payag ka bang makita ang buo kong katotohanan? Tumango ako. Alam kong wala nang atrasan. At sa saglit na yun, hinawakan niya ng mas mahigpit ang palad ko. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong hanggang umabot ang tuhod sa tubig. Pagkatapos, nag-angat siya ng dalawang braso na tila yumayakap sa hangin. May pumintig na sinag mula sa ibabaw, na para bang may ikinakaskas na posporo sa alapaap. Pumulandit ang liwanag pababa. Hindi ilaw ng lampara, hindi sinag ng flashlight, kundi purong sinag ng buwan na parang nabuo sa manipis na kortina. At doon ko nasaksihan ang hindi ko akalaing posible. Kumislot ang balikat niya. Kumalat ang pagkikislap mula sa kwelyo ng polo niya. Naglatag ng bagong tela. Malabal na kulay bughaw na may sinulid na pilak at esmeralda. Ang mga botones, naging simbolo ng hugis tala. At sa bawat pindol ng damit, humahampas ang liwanag na tila nakakabit sa mismong bituin. Nag-alter ang kutis niya. Hindi na lamang yun mapusyaw. Naging mala-jade na may alon na gintong guhit. Mula sa gilid ng ulo, unti-unting lumabas ang makintab na tenga, mahaba, matulis, at mistulang na balot ng pinong pahid ng pulot dilaw ng alikabok. Napatda ako, pero hindi ako umatras. Ang totoo, halos nakalimutan kong huminga. Naramdaman kong nagmamadali ang pintig ng pulso ko. Pero kasabay nun, may himig sa hangin. Parang koro na hindi ko marinig ng buo, kundi nararamdaman lang sa ilalim ng balat. Tulad ng berdeng dahon na nanginginig pag may hanging amihan. Alam kong buhay na buhay ang paligid namin. At kaming dalawa, ang gitna nito. Tagapagbantay ako ng Tala Lumina. Bulalas niya sa boses na may doble, isang normal na baritono, at isa pang halos naaaninaw ko lang sa bulong ng hangin. Noong panahong dinala ng mga Kastila ang bakal at apoy sa lupaing ito, dito rin ako naatasang magtago sa lilim ng mga puno. Ang ama ko, si Dato Haral, ang nagugat ng pader na hindi nakikita. Ang tanikala ng karagatan ng diwa na pumapagitna sa amin at sa mundo ninyo. Simula noon, nanatili kaming tagapag-alaga sa likod ng anumang may ugat at dahon. Pinilit kong intindihin
Kumakalas ang hininga ko sa bawat pangungusap niya. Pero ang mas mahirap tanggapin ay kung paano niya ako tinitigan. Para bang matagal na niya akong kilala. Bakit ako? Tanong ko. Hindi na kinaya ng bibig ko ang mahabang pakli. Bakit ikaw at ako? Hinayaan niyang lumapat sa tubig ang palad at kumidlat ang liwanag sa paligid. Parang may lumabas na mga titik mula sa alon. Tumingin siya ulit sa akin. Masinsin. Alam mo bang minsang naglaro ka sa gulod? 7 taong gulang ka pa lang nun. At nakita mong halos patay na ang maliit na punong baleteng tinanim ng lolo mo? Umiyak ka nun. Kumuha ka ng palanggana. At kahit kulang sa tubig ang bahay ninyo, dinala mo lahat ng inigib mong tubig na galing sa poso para lang diligin yun. Kumirot ang alaala. Tumindig ang balahibo ko. Oo, nangyari po iyon. Naalala kong pinagalitan pa ako ni Inang kasi inubos ko raw ang tubig inumin namin. Ang punong yun, ang bantay ng daanan, papasok sa tala lumina. Patuloy niya. Nang dinalhan mo yan ng buhay, nagising ako mula sa mahimbing na pagtulog. Mula noon, minatyagan na kita. Hindi dahil sa utang na loob lang, Clarice, kundi dahil doon ko unang naramdaman na iba ka. Napatingin ako sa tubig na kumikislap. Ang lakit. Kaya pala may larawan ko kahit hindi ko nakunan ng litrato. Kung kaya niyang kumuha ng gunita mula sa alon ng alaala, walang imposible. Pinagbawal sa amin ang makihalubilo ng lampas sa 3 paglilipat ng buwan. Dagdag pa niya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa bawat taon na lumipas, pinili kong maging anino. Tagapagligtas sa maliliit na bagay. Halamang gamot, malamig na dampi kapag nilalagnat ka, bulaklak na biglang sumusulpot sa landas mo papasok sa paaralan. Maliit na paraan para maparamdam kong hindi ka nag-iisa. Napatakip ako sa bibig ko. Tumulo pala ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Iba ang linaw ng liwanag. Parang bawat patak ng luha ko ay nagiging kuntil ng tala. Gumuguhit sa hangin. Tinitigan ko siya. Malinaw na tao siya sa puso ko. Pero malinaw din na hindi. Dahil sa bawat kibot ng balikat niya, sumasayaw ang mga sinulid ng universo. At sa likod ng mata niyang kulay pulot, may sandaang kwento ng kagubatan. Pero, tao ako. Paano kung... Sumampa siya sa mababaw na bahagi at lumuhod sa harap ko. Ginabayan niya ang kamay ko. Ipinatong sa dibdib niya. Naramdaman ko ang tibok. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Pero malakas. Parang umaalon na tambol sa ilalim ng lupa. Hindi ko hinihingi na suklian mo ang nararamdaman ko. Gusto ko lang malaman mo kung gaano ka kahalaga. Hindi lang sa akin, kundi sa mundo na sabay na humihinga sa'yo. Sa sandaling yun, gumuhit sa utak ko ang 2 magkasalungat na landas. Ang una, manatiling mortal. Ilayo ang sarili sa panganib. Ang ikalawa, yakapin ang hiwagang alok niya. Kahit hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin. Pumipintig ang takot. Pero kasabay niyang pumipintig ang isang kuryenteng hindi ko matatagpuan kanino man kundi sa kanya. Umihip ang hangin. Tumiklop ang mga dahon ng gabi. At nag-usbong ang isang maliit na bulaklak sa pagitan ng mga paa namin. Puti, kumikislap, amoy rositas at pandesal. Yumuko si Ellie. Pinitas yun at inilagay sa tupi ng buhok ko. Daluyan. Tawag niya muli, mahina pero malinaw. Ikaw ang daluyan ng paghinga ko sa mundong to. Napalunok ako. Pilit pinipigil ang pag-uga ng balikat.
Kahit paulit-ulit na nagpapaliwanag ang isip ko na hindi tao si Ellie, ang puso ko naman ay paulit-ulit na nagbubuhos ng init na parang sumisigaw ng isang salita lang. Oo. At sa pagitan ng unang patak ng hamog at huling alingawngaw ng kuliglig, hindi pa tapos ang pagsubok. Kasi simula pa lang. Ngayon ko lang yun naramdaman. Ngunit sa ilawang hinabi ng buwan, may namuong tiwala. Habang hawak-hawak ko ang kamay ng isang engkantong piniling magpakatotoo sa akin, para akong umapak sa simula ng mundong walang nakakaalam, maliban sa aming dalawa. Pagkababa namin ni Ellie sa pampang, parang lumamig bigla ang gabi. Umuusok pa ang mga paa kong basa habang tahimik kaming naglakad pa uwi. Hanggang sa makarating sa bakuran na may lampara. Wala akong masabi. Kumakalikot pa rin sa utak ko ang salitang tala lumina at ang mga gintong hibla na kumikislap sa damit niya. Noon ko lang napansin na unti-unti nang bumabalik sa pangtaong anyo si Ellie. Polo, maong, simpleng relo. Pero kahit naglaho ang balabal at mahahabang tenga, alam kong hindi na mabubura sa alaala ko ang totoo niyang anyo. Kinabukasan, nadatnan ko siya sa lumang sala ng bahay kamarin. Nakabuklat ang makapal na aklat na yari sa balat na punong nara. Amoy dagtat sinaunang tinta. Mariin niyang pinasadahan ng mga pahina. Nakaukit sa loob ang simbolong nakita ko kagabi sa ibabaw ng tubig. May dapat kang malaman bago ka magpasya, Clarice. Batas? Oo. Kapag ang engkanto ay piniling magtali ng puso sa mortal, obligado siyang bumalik sa kanyang kaharian sa tuwing pinakamahaba ang araw o gabi. 2 beses isang taon. Kung hindi siya uuwi, mahuhulog ang kaluluwa niya sa pagitan. Parang apoy na walang hangin. Tinapik niya ang pahina. Ipinakita niya ang magkabilang lip. Isang bilog na nilalamon ng liwanag, summer solstice. At isa namang sinasaplutan ng dilim, winter solstice. Mistulang simpleng ilustrasyon, pero ramdam kong bawat guhit ay sinelyuhang sumpa. Pwede bang sumama ang mortal? Tanong ko, bagamat ang kaba ko ay abot hanggang batok. Tumango siya pero agad kumunot ang noo. Kailangan ng pang-ukit sa hinga. Ritual na iuugnay ang hininga mo sa ugat ng tala lumina. Mula noon, maaari kang tumawid. Pero may kapalit. Kung marupok ang katawan mo, pwede kang tumanda ng mabilis. Kapag nagkamali, baka hindi ka na makabalik. May gumapang na ginaw sa braso ko. Hindi ko man inamin out loud, pero biglang bumangon sa isip ko ang imahe ni Inang. Nakaupo sa duyan, bahagyang maginhawa na sa salve ni Ellie. Paano kung mawala ako ng ilang linggo? Baka hanap-hanapin niya ako. Baka mangayayat ulit yung tuhod niya na kagagaling lang. Sa unang 2 araw, sinikap kong itago sa sarili ang problema. Pero nalagot ang kumpiyansa ko nang dumating ang ugnayang pambarangay. Pinatawag ng kagawad si Ellie para raw hingi ng mga papeles ng ari-arian kuno. Pero sa aktwal, naroon ang matatandang lalaki at babae na nakabarot saya. May bitbit na rosaryo at pinagmumurang palaspas. Tila naghahanda ng exorcism sa halip na meeting. Sa gilid, naroon si Nanang Adela, ang pinakamatching ng chismis. Nakatawa ng pangkutya at narinig ko pang bulong niya sa kakwentuhan. So, sabi ko na, may lihim na milagro sa lalaking yon. Baka mangkukulam. Marahang sumingit ang kapitana sa gitna para questionin si Ellie kung bakit puro lumang barya ang ipinangsusweldo niya at ano ba talaga ang pangalang nakalagay sa birth certificate niya. Malumanay siyang sumagot. Konserbatibong diksyon ngunit walang halong yabang.
Pero kita kong nanginginig ang maliit na ugat sa sentido niya. Bihira ko siyang makitaan ng alinmang emosyon. Nang mapagod ang tanong, inusisa naman ako. Lalo na at nakikitang malapit kami sa isa't isa. Clarice, totoo bang gabi-gabi kang pumupunta sa malaking bahay? Huwag mong sabihing... Totoo po, Kapitana. Nagluluto ako at naglilinis. Wala po akong masamang ginagawa roon. Walang masama. Baka binabahiran ka na ng engkanto. Singit ni Nanang Adela. Hamunin ko man sila ng ebidensya. Nakasalang na ang apoy. Naramdaman ko ang init ng kanilang pangamba. At ramdam ko rin na naiipit si Ellie. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil ayaw niya kaming masaktan. Tinampal niya ang kamay ko ng palihim. Tanda ng pagpipigil. Pagsapit ng takip silim, naupo kami sa pasimano. Ipinasa niya ang maliit na kahon na may ukit ng dahong balete. Mas maliit pa sa posporo. Binuksan ko yun. May nakarol yung sinulid na parang hibla ng liwanag. Kumikislap-kisap. Ito ang sunit ng hinga. Kapag hinabing tatsulok sa paligid ng iyong dibdib, kakapit sa'yo ang tala lumina. Makakatawid ka tuwing solstice. Hindi mo mararamdaman sa simula pero maaaring bumilis ang pagtibok ng puso mo. Para kang laging kinakapos sa hininga. Paano kapag pumalya? Maaari kang magsimulang kumupas. Parang bulaklak na inipit sa libro. Magiging mahina ang laman. Mabilis mapagod. Posibleng tumanda ng hindi oras. Tinimbang ko sa palad ang sinulid. Banayad ang timbang pero mabigat sa konsensya. Parang nakatangay sa bawat pilik nito ang hinaharap na hindi ko masukat. Kasama na ron ang kapakanan ng inang, mga kaibigan ko sa baryo, at ang dangal ng pinagkaingatan ko. Nagangat ako ng tingin. Sino pa ba ang nagdaan sa ganitong ritual? Tanong ko, umaasa na merong magandang success rate. Umiling siya. Bihira. 2 henerasyon na ang nakalipas ng huling mangyari. At hindi natapos ng maayos. Hindi na niya kinailangan sabihin ang detalye. Sa gabing yon, hinilot ko ang paa ni Inang. Tulog siya habang pinapahid ko ang salve. At sa bawat himas, mas lalo kong naramdaman kung gaano siya naging sandalan ko. Kumislot ang luha sa gilid ng mga mata ko. Pinunasan ko agad yon. Sa isip ko, tila naglalaban ng 2 boses. Kasama mo si Ellie, may pag-ibig at hiwagang walang katulad. Kasama mo si Inang, obligasyon at simpleng mundo na kilala mo. Nang bumalik ako sa bahay kami rin, nadatnan kong nakapako ang tingin ni Ellie sa iisang bituin. Tahimik niyang hinaplos ang bewang ko. Hindi ko kayang iwan si Inang. Hindi pa ngayon. Bulong ko. Alam ko. Kaya may isa pa akong alok. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Sa gilid ng liwanag ng lampara, muli kong nasilip ang aninong engkanto sa anyo niyang tao. Mga markang wari ay sinisikil ng polo. Bumubulong ang hangin na parang alerto. May paraan para hindi ka na kailanman mahihiwalay sa akin. Kahit hindi ka sumailalim sa pang-ukit. Anong paraan? Ako ang aalis sa pagiging diwata. Tutuldukan ko ang sarili kong kawalang hanggan. Iwawaksi ang lahat. Ang mga lihim ng gubat, lakas ng gamot, tibok na hindi kumikibo sa oras. Mananatili akong tao sa piling mo. Ang kapalit nun, hindi na ako makakabalik kailanman. At maaaring, ikamatay ko kung hindi ko kayanin ang katawang bagong hulma. Hindi ko alam kung anong pumasok sa dibdib ko nun. Parang sinakal ng maiinit na bituin. Gusto kong sumigaw ng wag pero wala ring tumututong na salita. Tinitigan ko siya. Nakaluhod siya sa harapan ko. Hindi bilang Diyos. Hindi bilang engkanto. Kundi bilang lalaki lang. Naghihintay ng sagot ng babaeng mahal niya. Sa labas, humuni ang kwago. Sa loob ng mura kong puso, nagbabanggaan ng ligaya at pangamba. Hindi ko ipinakita pero nanginginig ako. Hindi sa takot sa kanya,
kundi sa bigat ng napipintong desisyon. Saan ba ako kukuha ng tapang para pumili ng landas na walang makapagsasabi kung tama? Sa dilim, nakapatong pa rin sa palad ko ang sinulid ng liwanag. Mainit at malamig. Buhay at nakamamatay. At sa tapat ko, si Ellie. Handang iwaksi ang pagiging bahagi ng tala para lang manatili sa lupa. Mahirap bumuo ng sagot sa gabing yon. Kaya, sinaklaw ko siya ng yakap. Mariing pinikit ang mga mata. Sa katapusan ng hinga ko, ang natitira lang ay ang unti-unting paghahanda sa bagyong susubok. Kung hanggang saan kayang maghatid ng landas ang pag-ibig sa pagitan ng isang engkanto at ng isang babaeng kagaya ko. Hindi ko alam kung ilang beses ko pang pinalipas ang gabi sa ilalim ng mga bituin na tila mga matang palihim na nanonood habang pinipiga ko ang sariling puso. Kasi totoo naman, hindi basta-basta yung binigay sa akin ni Ellie. Pinipili niya akong higit sa sariling kaharian, higit sa pagiging diwata, higit sa kapangyarihan. Ako, na walang inatupag kundi magluto, mag-alaga ng nanay, at makipagdiskusyon sa tricycle driver kapag sobra ang sukli. Ako na minsang inakala kong hindi mapapansin ng kahit na sino. Ako ang pinili niya. Pero bakit ganun? Kung kailan pinili na niya ako, saka naman ako natatakot. Tuwing papasok ako sa bahay kami rin para magluto ng agahan o magdala ng pinya para sa juice niya, nandoon pa rin siya. Tahimik, kalmado, parang wala lang. Pero minsan, nauhuli ko ang sarili kong nagmamasid kung may bumababa na bang kapangyarihan sa kanya. Napansin kong mas mabilis na siyang mapagod. Minsan, natapilok lang sa isang basang kahoy at halos mawala na siya ng malay. Sabi niya okay lang pero alam ko, nagsisimula na ang pagbabago. Unti-unti na siyang nagiging tao. Nagkakasugat na siya, nilalagnat. Nawawala na yung liwanag sa gilid ng balat niya na parang dating natural lang. Nakakabahala. Pero hindi ko pinahalata yun. Ayokong magmukhang pinanghihinaan ng loob. Pero totoo po, Ma'am Rain, habang nakikita ko siyang nalalanta, lalo akong nilalamon ng tanong. Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung tuluyan siyang magbago? At ako naman ang sisihin ng sarili ko. Gabi-gabi akong ginigising ng parehong panaginip. Ako, si Ellie, at ang puno ng balete sa itaas ng burol. Nakaupo siya sa paanan nito. Payat, maputla, tapos biglang may hangin na lalapit at sasabihin, "Hindi mo siya niligtas. Pinili mo ang sarili mo. Makasarili." Kaya naisipan kong humingi ng tanda. Una, pumunta ako sa simbahan. Tahimik lang akong naupo sa likod. Pinipilit na hindi umiyak habang nagsisindi ng kandila. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang hinihiling ko. Na wag matuloy yon? Na lumukas ang loob ko? Na sana magkaroon ng milagro? Pagkatapos ng misa, kinausap ko si Father Noel. "Father, hypothetical lang po. Kung may taong gustong magbago ng lubusan para sa mahal niya pero makaikamatay niya yon, tama po ba na tanggapin yun ng taong minamahal niya?" Anak, hindi natin pwedeng pigilan ng isang taong magmahal ng lubos. Pero tungkulin din nating tanungin ang sarili natin. Mahal din ba natin siya ng sapat para hindi niya kailangang isuko ang lahat? Hindi ko alam kung sagot ba yun o dagdag lang sa katanungan ko. Sunod kong pinuntahan si Aling Tasing, ang albularyo. Palabiro yung matanda pero totoo ang nakikita niya, sabi nila. Inilatag ko sa harap niya ang sinulid mula kay Ellie. Hindi ko sinabi kung kanino galing. Basta ang sabi ko lang noon, galing po ito sa isang taong gustong magbago. Delikado raw. "Iha, yang sinulid na yan, hindi likha ng tao. Galing yan sa ugat ng mga halimuyak ng diwata. Kapag binalot mo yan sa iyong dibdib, lalapit sa iyo ang lakas ng lupa. Pero kung ang gagamitin niyan ay hindi para magpatuloy, kundi para lumisan,
ay para kang nagtabas ng punong may espiritu. May mawawala. Natigilan ako. Tumindig ang balahibo ko. Totoo nga ang kutob ko. Hindi lang basta ritual ang ginagawa ni Ellie. Bawat araw na lumilipas, parang tumatapya siya ng bahagi ng kaluluwa niya para lang mapanatili kaming magkasama. Dumating ang gabi ng Abril 18. Mainit nun. Parang may kinikimkim ang hangin. Tapos bigla na lang may nagsisisigaw na kapitbahay. "Sunog! Sa kabila!" Tumakbo kaming lahat. Sumiklab ang apoy sa kabilang bundok. Sakop ng mga lumang bahay na puro kahoy. May hangin kaya mabilis kumalat. Kita ko agad na delikado yung posisyon nun. May bantang kumalat paabot sa gitna ng baryo. Malapit sa palengke at bahay ni na Inang. Doon ko nakita si Ellie. Wala ng sapatos. Nakatayo sa gitna ng daan. Humaharang sa mga tao na nagpapanik. Tumaas ang kamay niya. At sa harap ng lahat, may tumalsik na parang ulap na abo mula sa palad niya. Isang hibla ng usok na kumalat at parang sinakop ang gilid ng apoy. Binawasan ang lakas nun. "Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan?" Sabi ng isa sa mga matanda. Wala pang 5 minuto, may dumating ng bumbero. Napatay din ang apoy sa wakas. Pero kumalat na ang balita. "May kapangyarihan yung lalaki sa bahay kami rin." Diwata, engkanto, demonyo. Narinig ko pa nga may nagmumungkahi na ipablatter siya. Kinabukasan, naglabasan na ang kung sino-sino. Si Kapitana, si Aling Trining, si Mang Rudy. Lahat naglabas ng hinaing. Kesyo delikado raw. Dapat daw palayasin. May isa pang nagbanta. Kapag hindi umalis yan, kami na mismo ang kikilos. Tinitigan ko lang silang lahat habang kinakalampag nila ang gate ng bahay kamarin. Parang mga walang mukha. Parang hindi ko nakilala ang baryo ko. Ang mga dating kasama sa pagpiestahan, sa bingo, sa pagtatawanan. Nasa loob ako ng gate. Katabi si Ellie. Tahimik siyang nakaupo. Tila wala ng lakas. Nangingitim ang ilalim ng mga mata niya. Hindi na siya kumikislap. Nanginginig ang mga kamay niya. Niyakap ko siya sa harap ng lahat. Kung papalayasin niyo siya, handa akong sumama sa kanya. Pero bilang tao na siya. At ako, bilang taong may karapatang magmahal ng kahit na sino. Tahimik. Maraming tumikhim. May umalis, may nang iwan. Pero ang pinakamahalaga, narinig ako ni Ellie. Kinagabihan, humiga kami sa bubong ng bahay kami rin. Walang ilaw nun, puro lang mga bituin. May pakiramdam na parang lumulutang kami sa ibabaw ng isang malalim na desisyon na hindi maaaring bawiin. "Hindi mo kailangang gawin to, Clarice. Pwede kitang iwan dito sa baryo. Magsimula ka ulit. Malilimutan mo ako." "Tama ka. Pwede kitang limutin. Pero hindi ko yun pipiliin. Hindi mo rin naman ako pinili dahil kailangan mo ko, kundi dahil mahal mo ko. Ellie, ganun din ako. Kaya kung gusto mong bumitiw sa mundong iyon, sabay nating harapin kung anong kapalit." Tumitig siya sa akin. Napansin kong unti-unti nang dumadaloy ang luha niya. Hindi pawis, hindi ilaw, kundi tunay na luha. Nilapat niya ang kamay sa dibdib ko. "Clarice, handa ka na ba?" Tumango ako. Hindi ako sigurado kung ang lakas na nararamdaman ko ay galing sa pag-ibig, sa takot, o sa desperasyon. Pero malinaw sa puso ko na kahit anong maging tao si Ellie, mahina mang mortal, may pagkukulang, sa kanya ko pa rin gustong ipagpatuloy ang lahat. At doon sa bubong ng lumang bahay, habang saksi ang mga bituin na matagal nang nakakakita ng mga pangakong nasira at tinupad, binuo namin ang pasya. Bukas, isusuko na ni Ellie ang lahat ng pagiging engkanto para maging ganap na tao. Para sa akin. Para sa amin. Kinabukasan,
Habang karamihan sa mga taga-baryo ay abala sa paglilinis ng abo at pagtatayo ng mga tent para sa mga naapektuhan ng sunog, kami ni Ellie ay tahimik na naglalakad paakyat ng gubat. Ang init ng araw ay halos hindi maramdaman sa ilalim ng mga puno. Pero bawat hakbang namin sa lumang basa ay parang may bigat na hindi mabigyan ng pangalan. Wala kaming dalang gamit. Wala ring cellphone. Ang tanging hawak ni Ellie ay isang piraso ng kahoy na tila inukitan ng mga simbolo. Gawa raw yun mula sa ugat ng pinakaunang balete sa buong silangan. Hindi ko alam kung totoo pero hindi ko na rin itinuloy ang pagtatanong. Sa gitna ng kagubatan, may isang bukas na espasyo. Parang hindi sinasadyang clearing pero malinaw na inaalagaan ito ng kung anong hindi mataong kamay. May mga batong bilog na nakapaikot sa isang punong maliit pero tila pulso ang laman. Gumagalaw ang mga dahon nito kahit walang hangin. At ang mismong katawan ay may guhit-guhit na parang ugat ng palad. Sa gitna, may altar. Luma pero malinis. Walang kandila o imahe, kundi isang mangkok na puno ng tubig at isang malapad na dahon na anahaw na may ilang patak ng dugo sa ibabaw. Naroon na sila. 4 na nilalang na mukhang tao pero alam mong hindi. Lahat sila ay halos isang talampakang mas matangkad kay Ellie. May mga mata sila na kulay abuhin. At ang mga damit nila parang pinagtagpi-tagping ulap at buwan. Nang tumingin sila sa akin, naramdaman ko agad ang panalamig ng batok ko. Parang biglang naging dayuhan ng dugo ko sa katawan ko mismo. Clarice de los Reyes, sa iyong matay may bakas ng pagdududa. At sa puso mo, may ugat ng lakas. Kinikilala ka ng Talo Lumina. Kahit ikaw ay hindi taga rito. Tumango ako. Bagamat hindi ako sigurado kung paano sila kilalanin pabalik. Lumapit si Ellie sa gitna. Tuluyang hinubad ang suot niyang sapatos at damit na pangmortal. Naiwan siyang nakatayo, kalahating hubot-hubad. Suot lamang ang isang tela na parang hinabi mula sa damong kulay pilak. Ako si Lendruan, anak ni Haral ng Lumat Dilim. Isinusuko ko ang aking karapatan bilang anak ng diwata. Pinipili kong maging tao, hindi bilang pagsuko ng sarili, kundi bilang alay sa isang pag-ibig na pinili kong paniwalaan. Buong tapang nasabi ni Ellie. Ang mga nilalang ay sabay-sabay na yumuko. Isa-isang inilapag ang kani-kanilang dalang palad sa lupa. At mula roon, may mga sinag na unti-unting umahon. Kumalat ito papunta sa altar. At doon lumutang ang mangkok na may tubig. Sa ilalim ng selyong ito, isusuko mo hindi lamang ang lakas mo, kundi pati ang katapatan mo sa mundo namin. Mula sa araw na ito, wala ka ng ugnayan sa ugat ng lupa, sa hininga ng hangin, sa dugo ng ulan. Wika ng diwatang lalaki. Sumunod si Ellie sa ritual. Dahan-dahan siyang lumuhod. Itinapat ang palad sa mangkok ng tubig at huminga ng malalim. Doon ko napansin, parang may usok na umahon mula sa balat niya. Hindi usok ng apoy, kundi parang kaluluwang lumalabas mula sa kalamnan. Maya-maya, umangat ang anahaw na may patak ng dugo at dumapo sa pagitan ng mga palad ni Ellie. Kumislap ito saglit at unti-unting nanlambot ang balikat niya. Para siyang nanghihina. Lumapit ako. Hinawakan ko ang likod ng ulo niya. Doon ko naramdaman. Nawawala ang init. Tila unti-unting lumalayo ang ilaw na matagal ko nang nararamdaman mula sa katawan niya. Ellie, tama na. Baka hindi mo kayanin. Hindi, Clarice. Tapusin natin to. Bigla akong hinila ng isa sa mga diwata. Hawak niya ang braso ko pero hindi mabigat. Mainit pero malamig. May kakaibang sensasyon. Parang pinapasok ako ng tubig na hindi basa. Dinala niya ako sa altar, sa tapat ni Ellie. At doon pinatong ang palad ko sa kanya. Kung nais mo siyang manatili, ibahagi mo ang hininga mo sa kanya. Hindi sapat ang kanyang sakripisyo.
Kakailanganin niya ang daluyan upang mapuno ang puwang na iiwan ng kanyang pagkadiwata. Hindi ko na naisip kung tama pa ba yun o hindi. Basta ang alam ko, hindi ko siya kayang mawalan. Kaya ipinikit ko ang mga mata ko. Buong lakas ko ang hininga ng palad niya. Mainit. Sobrang init. Para akong nilamon ng apoy at malamig na tubig sa parehong sandali. May mga alaala na bumalik sa isipan ko. Mga simpleng tagpo. Ang unang araw ko sa eskwela, ang halakhak ni inang sa radyo, ang lasa ng sinangag na may margarine, ang unang hawak ni Ellie sa kamay ko sa may sapa. Para bang kinukuha ang mga iyon at inililipat sa kanya. Pagdilat ko, natumba si Ellie. Napaluhod kaming pareho. Hinawakan ko siya agad. Basang-basa siya ng pawis. Nanginginig at ang balat niya ay hindi na kumikislap. Wala na ring marka. Wala na ring bahid ng diwata. Isang hininga, 2, 3. Tumingala siya sa akin. Ngumiti. Maputla pero buo. Naririnig ko ang tibok ng puso ko. Totoo na. Ako ay isa na ring tao. Doon ako tuluyang naiyak. Hindi dahil sa takot kundi sa luwag. Isang lalaking hindi na diwata, engkanto, pero mas buo pa kaysa kailanman. Sa gilid ng altar, lumapit ang isa sa mga diwata. Mas makintabang kasuotan niya at may palamuting parang saplot ng buwan. Siya raw si Isil, kapatid ni Ellie. Pinili mo kaming kalimutan, kapatid. At dahil dyan, hindi ka na namin muling matutulungan. Alam ko, sabi ni Ellie. Sana'y hindi mo pagsisihan, sapagkat ang mundo ng tao ay hindi marunong sumakli ng sakripisyo. Minsan, sinusuklian nila ito ng takot, ng puot. Pero, marunong din silang magmahal, at yun ang ituturo namin sa isa't isa. Singit ko. Tinitigan ako ni Isil. Hindi galit pero hindi rin tiwala. Tumango siya ng dahan-dahan. At sabay biglang nawala na lang sila. Parang binura ng hangin. Naiwan kaming dalawa ni Ellie sa gitna ng altar. Magkahawak kamay. Parehong pagod. Parehong sabog ang isip at emosyon. Pero pareho ring buo sa loob. Pababa na kami ng bundok nang magsimulang umambon. Bahagya lang. Sapat para basain ang balikat namin. Hindi ko alam kung ulan yon ng paalam o ulan ng bagong simula. Habang naglalakad kami, si Ellie ay nakitingala lang sa langit. Pinakikinggan ang tunog ng patak ng ulan sa dahon. Ngayon lang ako nakaramdam ng lamig mula sa ulan. Ngayon ko lang ito naintindihan. At ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Sa bawat hakbang paatras mula sa kaharian ng mga lihim, papunta sa gulo ng mundong mortal, isang bagay ang malinaw. Hindi lang ako ang pinili niya. Pinili rin niya ang bawat kahinaan, bawat sugat, bawat init ng yakap sa gabi. Sa mga sumunod na araw, totoo pala yung kasabihang, hindi mo marirealize ang halaga ng simpleng bagay hanggat hindi mo to nararanasan. Si Ellie, ngayon ay si Elian na ang gusto niyang itawag sa sarili niya. Parang pagtanggap na rin sa pagiging ganap na tao. Ay parang sanggol na unang beses lumalakad sa mundo. Unang beses niyang matulog ng parang tulog mantika. Hindi siya nagising sa kuluskos ng bubong. Wala na rin yung likas niyang tahimik na alerto. Nang dumilat siya sa umaga, parang nagulat siya na may panaginip pala ang tao. Tumingin siya sa akin nun. Tuliro pa. May isang puno sa panaginip ko. Nagsasalita siya tapos bigla akong nabulunan sa lupa. Welcome to the world, Elian. Hindi ka lang ngayon mananaginip. Makakalimutan mo rin minsan kung anong napapanaginipan mo. Pinagluto ko siya ng sinangag, itlog at tuyo. Yung pinaka-paborito kong almusal. Nagulat ako kasi hinipan niya muna ang tuyo bago tikman. Tinanong ko kung bakit. Parang maalat at may tunog. Doon ko na-realize.
Yung mga simpleng bagay na normal na sa atin, sa kanya, bago lahat yon. Sabi nga ni Inang, ang bagong panganak na diwa ay mas marupok pa sa sanggol. Ilang araw pa lang, nakita ko agad yung limitasyon ng katawan ni Elian. Akala ko noon, ang mga engkanto kapag naging tao, parang superhero pa rin. Pero hindi. Isang hapon noon, sinubukan niyang maghakot ng mga kahoy sa likod ng bahay para gamiting panggatong. Bago pa man siya makarating sa ikalawang kahon, umupo na siya sa lupa, hingal na hingal. Elian, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko. Akala ko kakayanin ko. Sa amin, isang iglap lang tapos na. Hindi ko alam na ganito pala kapag pagod ang katawan. Pinahid niya ang pawis sa noo. Saka tumawa. Pero mas gusto ko tong pagod na to. Pakiramdam ko, totoo ako. Hindi ko alam kung maaawa ako o hahanga. Kasi kahit halos masuka na siya sa hirap, mas pinili niyang matuto. Sabi niya, gusto raw niyang malaman lahat ng bagay na hindi niya naranasan dati. Ang pumutok ang kalyo sa palad, ang magkasingaw sa gilagid, ang tumawa ng sobra't mapaiyak dahil lang sa harutan. Sa kabutihang palad, habang si Elian ay unti-unting humihina bilang dating engkanto, unti-unti rin siyang tinatanggap ng mga taga-baryo. Hindi agad-agad ha. Una, may mga pasaring pa rin. Si Aling Tiring, nagsasalita pa ng, "Ipaka nagkukunwari lang yan, tapos biglang maglalaho ulit." Pero nung nag-volunteer si Elian na magtayo ng temporary na kubo para sa pamilya nang naapektuhan ng sunog, napansin ng lahat na hindi lang siya basta marunong humawak ng martilyo. Marunong din siyang makinig. Ang mga bata, mabilis pa sa 4:00. Noong una, takot pa sila kasi baka raw kainin sila ng dating engkanto. Pero nung makita nila na marunong pala siyang gumawa ng saranggola gamit ang lumang dyaryo at tamang-tama ang pagtakbo niya sa palayan habang pinapalipad yon, tinawag na nila siyang Kuya Elian. Si Mang Rudy, nung minsang nakita si Elian na nagagapas ng damo sa likod ng simbahan, napakamot na lang ng ulo. Abay kung engkanto yan dati di mas okay nga. At least masipag. Pero hindi pa tapos ang mga pagsubok. Isang gabi, may naganap na hindi inaasahan. May nagdakaw ng 2 kambing sa bahay ni Mang Cardo. At dahil si Elian ang bagong mukha sa baryo, siya agad ang itinuturo ng ilan. Lalo na ng mga naiinggit sa kanya. Isa sa kanila, si Thomas, yung dating nanliligaw sa akin. Medyo nasaktan siya nung pinili ko si Elian. Kaya hindi na ako nagulat nang siya ang nanguna sa paninira. Ay sino pa bang may alam sa likod ng mga bahay? Si Elian lang. Di ba nga engkanto dati yan? Kinabukasan, tinawag si Elian sa barangay hall. Sumama ako nun. Nakita ko siyang tahimik lang habang iniisa-isa ang mga tanong. Hindi siya sumagot ng galit. Hindi rin siya nagtangka na ipaliwanag ang sarili niya ng palusot. Tinanggap niya lahat ng tanong. Kahit pa ulit-ulit. Kahit pa nakakasakit. Hindi ko man kayang patunayan ang lahat ng katotohanan tungkol sa akin. Pero alam kong hindi ko kailangang magnakaw para mabuhay. At hindi ako kailanman gagawa ng masama sa lugar na tinanggap ako. Mula sa likod ng bulwagan, biglang nagsalita si Nanang Doray, isa sa mga biktima ng sunog. Hindi ko po alam ang tungkol sa mga engkanto. Pero alam ko kung paano ako tinulungan ni Elian nung wala kaming matirhan. Siya ang unang nagbitbit ng kahoy. Siya ang unang nag-abot ng bigas. Kung magnanakaw siya, abay, sana ako na rin ang magnanakaw. Sumunod pa ang ilang mga kapitbahay. Isa-isa silang nagsalita. Hindi ko mapigilang mapaluha habang pinapanood si Elian. Hindi dahil sa awa kundi sa tuwa. Na kahit wala na siyang kapangyarihan, nabuo pa rin niya ang respeto at tiwala ng mga taong dati ay takot sa kanya. Sa huli, walang napatunayan laban sa kanya at lalong walang naibalik na kambing. Pero para sa akin, ang mas mahalagang nahanap ay ang pagbura ng huling bahid ng panghusga bilang ibang nilalang. Pag-uwi namin, inabutan namin si Inang na nagaganchilyo sa balkonahe. Tinawag niya si Elian. Halika nga rito, iho.
Naglakad siya palapit. Parang bata na napagalitan. Inabot ni Inang ang isang maliit na bag. Yung dating gamit ni tatay noon pa. May laman nitong lumang panyo, rosaryo, at maliit na kandila. Eto, para sa'yo. Gamitin mong alay sa misa ha. Para malaman mo na kahit wala ka ng kapangyarihan, may pwedeng panghawakan na mas makapangyarihan pa sa lahat. Pananampalataya. Hindi na ako nagulat nang yumuko si Elian at biglang humalik sa kamay ni Inang. Wala siyang sinabi. Ang dating engkantong kinatatakutan, ngayon ay isang anak ng baryo. At ako, ang babaeng minsang inisip na walang saysay ang buhay sa maliit na mundo, ngayon ay may bagong layunin. Alagaan ang taong minsang nagmula sa liwanag, pero mas piniling tumira sa dilim ng ating mundong puno ng damdamin. At magmahal, gaya ng isang ganap na tao. Akala ko tapos na ang pinakamalupit na bagyo namin. Ilang linggo matapos siyang mapawalan ng kapangyarihan, sumiklab ang isang trangkaso sa baryo. Nagtawag ang mga health worker. May umiikot daw na viral strain na mabilis kumapit sa mahihinang katawan. Normal na sipon lang sana para sa karamihan. Pero para kay Elian, parang digmaan sa loob ng kalamnan niya. Isang gabi lang yon. Umiihip ang amihan, kaluskos ng pawid, tapos biglang nagising si Elian na basang-basa ng pawis. Nangingitim ang paligid ng mata, at tila bawat hinga niya ay may humahawak sa dibdib niya at pumipiga. Sinusukat ko ang lagnat. 29.4 sa lumang thermometer namin. Pero ramdam kong mas mataas pa. Humahagok siya na parang hindi sapat ang hangin sa mundo para punan ang baga niya. Kinabukasan, tinakbo ko siya sa health center. Sabi ni Nurse Jella, viral fever daw. Kailangan ng ilang injeksyon at ventilasyon. Kaso, kulang sila sa gamot. Kailangang bumili sa bayan. Iniisip ko kung magkano pa ba ang natitira sa piggy bank namin na nakasalansan sa ilalim ng kutsyon. Halos ubos na yung halaga ng 2 lumang barya na koleksyon na nabenta ko buwan na ang nakalipas. Pagbalik ko sa kubo, hinipo ko ang noo ni Elian. Nilalagnat na naman. Iniisip ko kung paano ko itatawid ang pambili ng gamot. Nang maalala ko yung maliit na kahon ng salve na unang regalo niya sa akin, yung gumaling kay Inang, naisip ko na baka lang meron pa. Hinukay ko ang pinakailalim na baon namin. May nakasilid na maliit na karapon na kulay kayumanggi. Halos tuyo na ang laman. May kumikislap na alabok kapag tinatamaan ng ilaw. Dinampian ko ng konti ang noo ni Elian. Amoy sampagita at lupa na bagong ihip ng ulan. Ilang minuto lang, parang humina ang panginginig. Bagamat hindi bumaba agad ang lagnat. Isang gabi, walang bituin. Parang abot kamay mo ang ulap na puno ng ulan. Habang nagpapaypay ako sa tabi ng higaan, may narinig akong mahina, halos humahampas lang na tunog sa labas. Para bang nahulog na sanga. Sumilip ako. Walang tao. Pero sa paanan ng silong, nakapatong ang liwanag ng lampara sa isang bungkos ng sariwang dahon. Maputlang berde na may uring pilak sa gilid. Kita kong kumikinang pa. Para bang sinabuyan ng asukal na ginto. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kilala ko yung kinang na yon. Katulad ng sa balabal ni na Isil. Pinulot ko. Humalo sa pawis ko ang ambon. Sa dulo ng bungkos, may nakapulupot na sinulid na kilala ko rin. Tulad ng sunit ng hinga. Pero kulay luntian. Hindi ginunta ang liwanag gaya ng dati. Walang mahal na Clarice na nakasulat. Pero sapat ang katahimikan ng gabi para maintindihan ko. Regalo ito ni Isil. Hindi man siya lumapit, alam kong hindi rin niya kayang baliwalain ang kapatid niya. Pinakuluan ko ang mga dahon. Halos parang tsaa pero malapot. Hinaluan ko ng konting luya para matakpan kahit papaano ang malakahoy na lasa. Parang kinatok ng 2 kabayo ang dibdib ko habang pilit kong pinapainom kay Elian. Sumuka siya sa una. Tapos sa pilitang lumunok ng maayos. Makalipas ang halos 1 oras, saka ko lang napansin na bumagal ang hingal niya. Pumirme ang pag-uga ng balikat niya.
Tila nauntog ang lagnat sa malamig na pader. Hindi yun milagro na parang biglang wala na. Pero sapat para makatulog siya ng mahimbing na hindi pinipigtas ng panginginig. Mga 3 araw ang lumipas bago siya tuluyang nakakalakad ng walang nahahawakang pader. At sa bawat hakbang, matatag pa rin ang ngiti niya. Kahit lumalaki ang eye bags. Ngayong ramdam ko na kung anong ibig sabihin ng sakit. Basta iintindihan ko na rin kung bakit mahalaga ang pasensya. At kung bakit kailangan mo na rin na wag magbuhat agad ng isang sakong bigas bukas. Sabi ko nang nakapamaywang. Tinitigan niya ako. Seryoso. Sisimulan kong palakasin ang katawan ko. Hindi para maging kasing lakas ng dati kong sarili, kundi para kayanin ang mga gawain dito. At para maingatan ko kayo. Hindi ko na pinigilan ang kilig. Sa totoo lang, kahit mahina pa siya, mas nararamdaman ko ngayon yung tibay. Yung hindi galing sa liwanag o kapangyarihan, kundi sa determinasyon. 1 linggo makalipas, nagpa siya si Inang na dumalaw kami sa health center para sa follow-up check-up. Habang nasa pila, parang sumisikap ang dibdib ko. Hindi ko mapaliwanag. Iniisip ko baka pagod lang o stress. Pero nang umupo ako sa bangko, bigla akong nahilo. Sinalo ako ni Elian. Dinala ako sa loob para mainitan ng tubig. Si Nurse Jella, kilig na raw sa love team namin. Napa-head tilt pa at sinabing, "Baka naman buntis ka, Clarice." Napatawa ako. Gulat na tawa na may halong, "Ay, hindi po yata posible agad yon." Pero pinayuhan niya akong sumailalim sa test. Lalo at halos 2 buwan na pala mula nung huling regla ko. Hindi ko na napansin dahil sa stress. Kinabukasan, ako mismo ang naghanda ng ihi sa maliit na cup. Tahimik na nanalangin habang dumidikit ang test strip. 1 linya, 2. Halos nagdilim ang paningin ko sa tuwa. Halos matumba ako. Nagulat pa si Elian. Akala niya nahimatay ako. Nang makita niya ang kit, napaatras siya sandali. Tapos, napaluhod. Hinawakan ng pisngi ko na parang dinadasalan. May anak tayo? Mukhang oo. Hindi ko matandaan kung ilang minuto kaming nagyakap ng walang salitang lumalabas. Ang alam ko lang, sa gitna ng halo-halo kong emosyon, may kakaibang tunog akong naririnig. Parang chimney ng mga basong kristal na hinahangin. Akala ko imaginary lang. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo at dumating ang schedule ko para sa unang ultrasound. Maliit ang diagnostic clinic sa bayan. May isang luma at nanginginig na makina. Habang nilalagyan ng gel yung tiyan ko, pinisil ni Elian ang kamay ko. Kinakabahan siya. Halatang hindi niya maintindihan ang teknikal na paliwanag ng doktora. Pero nang marinig naming pareho ang maiksing tibok sa speaker, para kaming sinabuyan ng liwanag. Yun ang tunog ng puso ng sanggol. Pero sa bawat tibok, may halong banayad na tunog. Parang may kampanilyang umiindayog sa hangin. Napatingin si doktora sa monitor. Medyo naguguluhan. Baka artifact ng speaker, sabi niya. Ngunit nang alisin niya ang volume, naririnig pa rin namin. Mahina ngunit malinaw. Parang musika mula sa malayong kagubatan. May tala sa dugo niya. Bulong ni Elian, nanginginig ang luha. Hindi ako makapagsalita. Nakatitig lang ako sa monitor. Sa maliit na bilog na kumakaway sa amin sa itim na puti. Napagtanto ko, oo, tao na si Elian pero may alaala pa rin siya sa dugo niya. At yung alaala na yun, humahabi ng musika sa puso ng anak namin. Paglabas namin ng klinik, hindi pa rin bumabalik ang boses ko. Kumapit ako kay Elian. Sabay namin tinitigan ng langit na kulay kalderong asul. Walang ingranding liwanag, walang diwata ng biglang lilitaw. Pero sa loob ko, may maliliit na bituin na tila nagpaparada. Hindi mo kailangan ng pakpak para protektahan kami. Sapat na itong puso mo. Sabi ko sa wakas. At sapat na itong musika niya para ipalala sa ating dalawa kung saan tayo nagsimula.
Nakangiting wika ni Elian. Sa likod ng tahimik na baryo, naroon pa rin syempre ang mga chismis. Ang kulang sa budget, ang ulan na minsang sumusobra, at ang tama ng hangin sa biglaang pagtaas ng bilihin. Pero habang nakahawak kami ni Elian sa maliit na printout ng ultrasound na may bakas ng chime sa gitna, para kaming naghahawak ng panibagong susi. Susi sa pintong binuksan namin noong una ko siyang hinayaan na ipakita ang tunay niyang balat sa ilalim ng buwan. At oo, natitiyak ko na sa susunod na bagyo, may makakasalubong pa kaming takot at duda. Pero alam ko na rin kung paano tumunog ang hangin sa bersyon ng puso niya. At alam kong anumang lamig ang dumating, may tunog ng kampanilya sa dibdib ko na nagpapaalala na ito ang himig na namamagitan sa mundo ng tao at engkanto at ipinanganak bunga ng pag-ibig. 3 taon na mula nang isulat ko yung unang bahagi ng kwento naming ito, Ma'am Rain. Hindi ko alam kung babasahin mo pero ngayong gabi, habang may mahimbing na tulog na batang nakadapa sa dibdib ng asawa kong dating engkanto, naisip kong tapusin ko na ang liham na ito. Hindi bilang wakas, kundi bilang paalala na minsan may pagmamahalang mas totoo pa kaysa sa sarili mong alaala. Pinangalanan namin ang anak namin na Luna sapagkat sa kanya ko unang narinig ang kampanilya ng gabi, ang tunog ng pagitan ng mundo ng engkanto at ng tao. Siya ang naging tulay ng dalawa kong pinakamamahal, si Elian, at ang mundong tinanggap ko kahit magulo, kahit mapanlinlang. At ang gusto kong iwan sa mga nakikinig ngayon, kung sapat ang pag-ibig, kahit ang pinakamakapangyarihan ay kayang maging payak, at kahit ang pinakapayak ay kayang magmahal lang higit sa inaakala mong kayang panindigan ng puso mo. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Sana po wag po kayong magsasawang makinig ng mga stories ko. Lagi po kayong mag-iingat. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!